Magandang araw mga kabugtaw. Marami akong nabasa kamakailan na tumataas daw yung digital crime sa Pilipinas, yung mga scam. At kahit ako napansin ko sa Facebook saka sa ibang social media, ang daming post, no? Gamit pa yung mga mayayaman na personalidad na ito daw yung sikreto ng kayamanan nila at saka pag ginawa mo to o nag-invest ka sa sa programa nila, yayaman ka rin. At maraming pumapatol dito. No? Talagang maraming nautong Pilipino. Talaga bang uto mga Pilipino? Saka sa mga social media ngayon, ito lang, kakakita ko lang daming video na mga barko ng Amerika, barko ng Pilipinas, kahit hindi barko ng Pilipinas, nilalagyan ng bandila ng Pilipinas, oh, tapos may mga background music pa at nagda-dramatize sa puwersa sa South China Sea, no? At dami namang naniniwala. Alam niyo totoo 'yan, the Filipinos cannot distinguish between the real life and the real life. Sa Mindanao nga daw dati sa mga sini ni Fernando Poe Jr. pag natatalo na si FPJ, talagang binabaril yung screen, mga kontrabida. Tsaka kaya nga marami ring artista na nanalo sa eleksyon kasi mabait daw sila sa sine, no? Sa mga palabas nila. Talaga bang uto-uto ang Pilipino? Kasi ma-apply din natin to sa nangyayari ngayon dyan sa South China Sea. No? Yung karamihan dyan, West Philippine Sea pa rin. Eh. Wala naman yan. Kahit si Elmer Hugalbon, kaibigan natin na sabi niya kung may kakilala daw kayo mga marino, lalo na mga deck officer, tanungin niyo kung saan yung West Philippine Sea, kung nasa chart ba nila. Siguradong wala. Wala yan. It does not exist. Paparami pa rin. Atin ang West Philippine Sea. Hmm? Napaliwanag ko na yan noon sa palabas nating Cinderella Complex, bakit may appeal yan sa mga Pilipino. No? O itong nangyari recently sa ligtas ng Chinese Coast Guard sa mga mangingisdang Pilipino, dinay ni Tariela, hindi daw talaga nangyari yan. Klarong-klaro sa video, ano? Buti na lang binuljak siya ni ni Admiral Balilo, no? Bakit ganoon mag-isip ang mga Pilipino? Bakit madaling maniwala at madaling mauto ang mga Pilipino? May nakita akong tatlong dahilan, no? Ang reliyon, edukasyon, at kultura. Una, reliyon, no? Bilang estudyante as a student of philosophy, I belong to the Frankfurt School, and the Frankfurt School always say that religion can be used as an ideology to legitimize a particular interest. No? Nung panahon nga ng mga Kastila, hindi pinapayagan mga Pilipino, hindi allowed mga Pilipino magbasa ng Biblia, mga Indio. No? Talagang religion is about control at ayaw ng reliyon na tumalino ang mga tao kasi pag matalino ang mga tao, hindi nasusunod sa kanila. No? Mawawalan sila ng control at sa kasabay ng pagkawala ng control ay pagkawala ng kita, pagkawala ng pera. So talagang ang reliyon, no? Talagang still peddling superstition, mga paniniwala na masasabi nating out of bounds na. Kasi kahit sa simbahang Katoliko, malakas ang epistemological tradition. Pag sinabi kong epistemological tradition, I'm referring to Saint Anselm, no? Sa famous dictum niya na Fides Quarens Intellegam, faith-seeking understanding, na kahit yung paniniwala natin ay magkaroon na some degree of rationality. So, hindi lang yung puro paniniwala kasi there's a thin line that divides faith and fanaticism. So, yun, reliyon, tinatakot ang tao, pinapanatiling bobo, at ang mga Pilipino, sabi ko nga, ay napaka-religyoso. No? Pangalawang nakikita kong dahilan ay ang edukasyon. Recently, maraming lumabas. Alam niyo ako, lagi nagdurugo ang puso ko kung makita ko yung mga university ranking all over the world. At kahit lang dito lang sa Asia, at yung mga universidad sa Pilipinas,
ang top palagi, ang nasa taas palagi ang University of the Philippines. Pero kahit ang UP, hindi nga makapasok sa top 100 kahit dito lang sa Asia. No? Pero may magandang artikulo si Professor Vivencio Jose ng UP, matagal yun, 80s pa siguro yung na-publish yun, yung The State of Education in the Philippines. There he cited how the Philippine education adopts the banking approach, no? Quoting Paulo Freire, kasi sa Pedagogy of the Oppressed ni Paulo Freire, he classified two approaches in education, yung banking approach saka yung dialogical approach. Yung banking approach kung saan the teacher deposits information to the students and withdraw them during exam without any interest. Ito yung true or false, fill in the blanks, no? Enumeration, imagine college na, ganun pa rin ang exam. Pang high school yan, yung ibang matitinong high school na dito, hindi na ginagamit yun, ay papers na lang. No? Ang dialogical approach is it's where the teacher simply acts as a facilitator and learning happen simultaneously with the student and the teacher. There's a constant dialogue. At dinocument ni Professor Vivencio Jose sa kanyang article na The State of Philippine Education, how the Philippines was forced to adopt this banking approach. Tuwing mangungutang tayo sa World Bank, IMF, talaga may mga kondisyones, pati yung educational system natin. Kaya nga mga NCEE na yan, o ano na ba ngayon yan, sa panahon ko, NCEE pa yun eh. Yung National College Entrance Aptitude Test ata, entrance exam. No? Para, kasi kung wala yun, lahat kukuha na ng commerce, so kung anong uso. No? Pag dati uso ang commerce kasi ang imahe ng Pilipino ng success ay naka-opisina ka, nakaporbata, papirma-pirma na lang. No? Kaya nila ng menial jobs. Nang nag-uso ang nursing, lahat nursing din. No? And a lot ended up unemployed. No? To the point na naapektuhan. Kasi talagang pinipwersa yung banking approach kasi may psychological effect pala yan. No? It makes the students rigid and uncritical. Nako, uncritical. Ilang taon na ako nagtuturo ng philosophy at ang challenge palagi sa akin is how to make students think critically. Kasi simula grade school pa lang sila hanggang high school ay nahubog na sila sa banking approach, yung memorize. Oh, ang hirap, no? How to make students think critically. In other words, talagang sinadya na maging bobo ang mga Pilipino sa educational system natin. At syempre kultura. Well, religion really shapes culture, no? Pero sa mga taong mahihirap, people who are oppressed, people who are colonized, masyadong apektado ang kultura nila to the point na they can no longer liberate themselves. In fact, naalala ko na nagtuturo ako sa seminaryo, ito palaging challenge ko sa mga seminarista, yung understanding the new evangelization, no? To raise the dead back to life, to give sight to the blind. No? Kasi mga taong to patay sa sarili nila kasi sa sobrang kahirapan, sa sobrang opresyon na dinaanan, hirap ng bunga, desperado na sila, parang hopeless na. No? At give sight to the blind, mga taong ito ay bulag sa kanilang mga karapatan. No? Pero kasi yan ang mga sugat ng kolonyalisasyon eh. Kung familiar kayo sa Maslow's hierarchy of needs, mahirap maabot yung mga higher needs like self-actualization if the basic needs like food, shelter, and clothing are not met. Although sabi naman ni Maslow, may kakayahang mag-transcend ang tao kahit hindi pa magampan itong mga lower needs, may kakayahan ng taong umangat. No? Nakikita natin siguro yan sa mga sine sa concentration camp kung saan lahat gutom pero may mga tao pa rin na ibibigay pa rin nila yung pagkain nila sa mas gutom sa kanila o sa mas mahina, sa mas kawawa, no? Sa may capacity. Nonetheless, poverty, colonialization really destroyed our spirit. Kaya nga sabi ni De La Costa, the Filipino mind is peasant, alipin ang utak Pilipino dahil sa ilang daang taong kolonisasyon, pang-aapi. No? Kaya mahirap ng bumangon. Kultura.
No? Naalala ko yung nanay ko noon, pag tinawag ka at sumagot ka, bakit? Para sa kanila daw, sa henerasyon nila, pag tinawag ka ng magulang mo at sumagot ka ng bakit, lumalaban ka na. Ano? Kaya nga nagtatanong ko ng bakit mo, anong kailangan niya, anong magagawa mo. Ano? Pero ganyan, kultura no, ng mga alipin. So, ang hirap. No? Reliyon, edukasyon, kultura. Kaya ganito mag-isip ang mga Pilipino, madaling mauto, madaling mabola. No? To the point sometimes na naging escapist na, kaya mahilig sa sine, no? Because to the point na yan ang escape nila from reality. And to the point na they can no longer distinguish the real life in the real life. Kaya very successful ang mga propaganda ngayon ng mga Amerikano tungkol dito sa pangyayari sa South China Sea na bully yung China. Naalala ko isang beses nag-post ako 3 facts sa Facebook ko tungkol sa Union Shoal, sa Scarborough Shoal. What are the facts? No? May nag-comment na kaibigan sa halip na i-dispute ang facts ko like we already surrendered the Scarborough Shoal during the 2012 standoff. Kaya sa halip na i-dispute yung mga facts na yun, na there's no such thing as West Philippine Sea. And nobody owns the sea because of the doctrine that the sea is the common heritage of mankind. Ang kinoment, China, bully. Yun lang. Sa halip na i-dispute, isirain ang argument ko regarding those facts. Ang sagot ay China, bully. No? Parang they cannot address the issue rationally, kundi mag-result na lang sa ad hominem or name calling or ad misericordiam, appealing to emotion. Ganun mag-isip mga Pilipino. Hindi masyadong rational. Kaya very successful ang propaganda ng mga Amerikano ngayon. In fact, ano ba ngayon? Kahapon lang ata. O kanina lang. Kahapon ata. No, several days ago kasi may pinost akong video yung mga sundalong Amerikano, mga equipment saka mga vehicles nila nagdi-disembark sa Subic, no? Sundalong Amerikano at saka mga British. Tapos nakatanggap ako ng warning sa Facebook sa mga fact checker daw na false information kasi those soldiers are not those military vehicles are not from the US and UK. Ano yun? Mga Afghanistan? Klarong-klaro, mga Hammer, US. Ang uniform ng mga sundalo, US. They're not, those vehicles disembarking in Subic. Sinabi pa Subic. Subic, Pilipinas yan. Sinong mga puting sundalo ang pupunta dito sa Pilipinas? Pwede, Australia. Pero yung uniform na, US Army naman. No? So, kahit yung mga fact checker na yan, ano na lang, ano ba sa Tagalog, pataka, no? Or nanguhula na lang sa Ilonggo, pinalagpat. Pero nakakatuwa sa halip mainis ako, natuwa ako sa mga fact checker na to. Kasi hindi daw mga US and UK military vehicles, klarong-klaro naman. Pero sa mga taong hindi nag-iisip, sa mga lalo na majority yan sa mga Pilipino, maniniwala ka agad yan. Kahit yung mga sinasabi ng ironclad policy, ilang beses ko na pinaliwanag na kahit yung mga Amerikano, dinideny nila yan. They will come to our aid kasi hindi kasama ng Mutual Defense Treaty ang mga disputed territory, disputed areas. So hindi nga natin teritoryo yun eh. No? Kaya niwala sila. At niwala silang tulungan sila ng para mga ewan ko ba, mga kababaihan na yun, no offense meant sa mga gender sensitive Kung mga kababaihan natin yan, ay madali pa rin mabola. No? Usap lang tayo, ganong linya ba? No? Kasi madaling maniwala, hindi nag-iisip. May solusyon kaya to? Ay naku, napakahirap kasi daang taon nga hinubog yung utak ng Pilipino na maging ganyan. Pero kailangan mabigyan ng solusyon at isa sa mga napakadaling solusyon na nakikita ko is to question everything. Ako, lagi kong ginagawa yan, questioning everything I know. No? Sa logic, ang sabi namin, yan lang ang makapagbigay ng solusyon sa
problema ng infinite regress. Ano ba yung infinite regress? Halimbawa, nagtatalo tayo. Siyempre may bias ka, may bias din ako. Kukuha tayo ng arbiter. Yung arbiter natin, may bias din. Kukuha pa ng isa pang arbiter hanggang makaabot tayo sa Santo Papa. Yung Santo Papa, may bias din. No? So how do you stop that yung infinite regress? By self-critic, by questioning our belief. Kahit lahat ng sinasabi ko dito, siguro yan tayo magsimula. You question everything, kahit yung mga sinasabi ko dito. But the best place to start is in your own belief system. No? You question that. No? Huwag ka agad maniwala. Alam ko itong mga scam ngayon sa internet ay talagang lumalaganap kasi siguro na rin sa hirap ng buhay. Ako basta may makita ko mga ganyan, lalo na yung mga quick, get rich quick, ay nako, red flag kagad sa akin yun na you will earn $50,000 a day or mga ganun ba? Sino man. Yun, pero maraming kumakagat nun ha. Naawa na rin ako sa mga Pilipino na nabibiktima ng pang-uuto. Kasi uto-uto din mga Pilipino. Pero diyan tayo magsimula. Question everything, especially sa critical na issue ngayon sa South China Sea. No? Magandang simula po yan. Maraming salamat po.